Dear Miss K, ako po si Maria Luz, 36 na taong gulang, isang ina na palaging nagbibiyahe para magpadala ng remittance sa anak na nag-aaral sa bayan namin. Umalis ako ng Pilipinas para maging kasambahay sa bahay ng isang Arabong pamilya sa Riyadh, dala ang maliliit na bag, resibo ng pagbabayad ng kontrato at ang pangakong scholarship para sa aking panganay. Nagigising ako bago sumikat ang araw, naghuhugas ng pinggan na may amoy ng mantika na tumitigil sa mga kuko ko, naglilinis ng sahig na malamig at makintab at nagbubuhos ng kape mula sa instant sachet na palaging kulang ang tamis. Bawat gabi nagvi-video call kami ni Miguel at pinipilit kong ngumiti habang nararamdaman ko ang alat ng luha na tumutulo sa pisngi ko pag nakapatay na ang ilaw. Amoy ng pabango ng may bahay ang umiikot sa buong bahay at may tunog ng trapiko mula sa kalsada sa labas na parang malayong pulso. Sabi nila trabaho ko ay ordinaryo lang, linis, luto, ayos ng mga kama. Sa totoo lang, may ritual ako. Umaga ay magwawalis at maririnig ko ang malambing na kalansing ng mga susi. Tanghali ay magluluto na may tunog ng kawali. Hapon ay maglalaba at ihahaing mga kumot na may amoy ng sabon. Hindi ko inakala na isang simpleng tanong sa veranda ang magpapabago ng lahat. Isang umaga habang pinapahiran ko ang mesa ng punasan at naamoy ko ang cardamom mula sa kape ng may bahay, may nakita akong lalaki na nakaupo sa gilid ng hardin. May ngiti siya na hindi akma sa pormalidad ng bahay at may halimuyak na tilang nagdala ng hangin mula sa malayong dagat. Siya ay si Khalid, pinsan ng amo. Nagpakilala siya ng mahinahon at tinanong ang pangalan ng anak ko sa paraang maingatan na parang nagbubukas ng isang lumang aklat. Hindi ko inakala na ang maliit na pag-uusap na iyon ay mauuwi sa sumpang mahirap ilihim. Una naming palitan ng salita ay parang laro ng hangin. Ano ang pangalan ng anak mo? At ako ay tumugon, Miguel. Siya ay ngumiti at sinabi tila malakas para sa kanyang edad. Ako ay tumawa at nakaramdam ng kakaibang init sa palad nang iabot niya ang kamay. Nagkaroon kami ng mahabang pag-usap tungkol sa dagat sa amin, tungkol sa kanyang nakalimutang paglalakbay, tungkol sa maliit na sari-sari store sa baryo. Bawat linya ng usapan ay may kasamang tunog, ang pagkatunaw ng yelo sa baso ng kanyang kamay, ang malalim na hininga niya bago sumagot. Sa isang gabi, naisipan niyang bigyan ako ng isang bracelet na yari sa pilak at may maliit na batong berde. Para maalala mo ako kapag malamig, sabi niya, habang dahan-dahan inilalagay sa pulso ko ang munting palamuti. Nang humawak ang kanyang daliri sa pulso ko, umirong ang mundo ko ng panandalian. May kakaibang tingling sa balat ko at amoy ng mint ang sumingaw sa hangin. Tinabi ko ang bracelet sa loob ng damit na siyang naging lihim ko. Hindi kami nagplano ng patigit pa. Nagpalitan kami ng 7 o 8 mga pangungusap sa loob ng hardin, bawat isa na may kasamang paghinga, paglingon, maliit na paghinto. Saan ka daling? At ako ay nagsabi kung saan ang bayan namin. Anong ibig mong gawin sa anak mo? At sinabi ko ang pangarap ko. Siya ay nagsalita ng mahinahon, tutulungan kita hanggat kaya ko. At ako ay tumango na may takot at pag-asa. May amoy ng pandesal sa umaga noong araw na iyon. May malamig na tile sa aking mga paa. At may tunog ng kotse na dumaraan. Hindi ko sinabi sa sinuman ang tungkol sa bracelet at ang aming usapan. Pinilit kong panatilihin iyon bilang isang maliit na liwanag sa loob ng madilim na trabaho. Ngunit, sa isang bahay na maliit at puno ng mata, mabilis kumalat ang bulong-bulongan. Isang kapitbahay na si Fatima ang nakikita sa bracelet habang nagwawalis ako sa labas at nagkwento sa driver na si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay mabilis magkwento kay Amina na naglaban ng mga kurtina at ang bagong impormasyon ay dumating sa mesa ng may bahay. Ang sulyap ng may bahay ay nagbago. Ang simoy ng bahay ay tila naging mas mabigat. Tinawag ako sa opisina at naroon si Madam Laila, ang asawa ni Sheikh Omar, ang amen ng pamilya. Ang kanyang mukha ay malamig at ang pabango niya ay may halong langis ng citrus at disinfectant. Bakit ka nakikipag-usap sa mga bisita ng walang pahintulot? At ako ay sumagot, hindi po ako nag-isip na mali. Habang ang aking mga kamay ay nanginginig at ang sahig ay malamig sa ilalim ng sapin ko. Nagsimula ang serye ng mga tanong na may maikling sagot at mahahabang mga paghinto. May bracelet ka ba? At umimik ako habang sinisipat ang pulso ko na may laman ng pagkatakot. Kung naramdaman mo na ang kwentong ito ay tumutugon sa puso mo at alam mong may iba pa na nakaraan, hindi ka nag-isa.
Marami ang nakararanas ng pagpili sa pagitan ng trabaho at seguridad, ng pamilya at kahiyaan. Kung ikaw ay nakaranas ng ganito, pakiusap magsulat ng isang komento na nagsisimula sa "ako noon" o "ako ngayon" at ilahad kung ano ang pinili mo, seguridad o sustento. Ang bawat salita ay maaaring maging gabay sa iba na nagdedesisyon ngayon. Alam kong mahirap magbukas, pero ang ating komunidad ay maaaring magbigay ng lakas sa isa't isa. Ngayon, ipagpapatuloy ko ang paglalahad kung paano nagsimulang lumala ang sitwasyon, kung paano naging totoo ang mga bulong, at kung paano nauwi sa opisina na may malakas na paratang. Huwag mong kalimutan na manatiling kasama ko habang tinutukoy ko ang pangalan ni Khalid, ni Madam Laila, ni Fatima, ni Mang Tonyo, ni Attorney Santos, ni Sister Marites at ni Nurse Carla. Ang unang bakas ng panganib ay marahan ngulit tiyak. Isang araw, natagpuan ni Amina ang maliit na bracelet na nakalawit sa gilid ng basurahan. "Maria, may nakita ako." At ako ay kumapit sa likod ng pinto. Ang balat ko ay lumamig, ang tunog ng puso ko ay parang maliliit na kalansing. Nagkaroon ng tawag mula sa bahay. "Halika sa opisina ngayon." At naramdaman ko ang bigat ng hangin sa lungsod. Sa opisina, may 6 na tao. Ang tensyon ay tumigas sa paligid. Nagsimula ang mga tanong na may bagbag ng akusasyon. "Ano ang ibig sabihin ng bracelet na iyon?" sabi ni Madam Laila. "Sinasabi ng kapitbahay na naglalakad kayo ng magkasama," sabi ni Mang Ponyo na halos walang paggalang. Ako ay sumagot ng 5 pangungusap habang sinisikap kong ipaliwanag ang kabaitan at ang simpleng pag-uusap. "Hindi po kami gumagawa ng masama," at isa pang sagot, "hindi ko intensyon na manakit." May kasamang paghinto, may kasamang luha, may kasamang amoy ng kape na tila naghalo sa amoy ng takot. Ang boses nila ay mabagal, may paghingal bago magsalita at may mga mata na hindi bumibitaw. Nagkaroon ng masinsinang pag-uusap na tumagal ng mahigit 7 palitan ng salita. "Bakit hindi mo sinabi agad?" At ako ay nagkwento ng mahaba ng backstory ko tungkol sa Miguel at sa remittance. Inisip ko na hindi ito magiging problema at siya ay sumagot, "Ito ay problema para sa bahay at para sa imahe namin." May mga maliliit na pause na pinupuno ng tunog ng papel na pinapasa, ng pagkapunit ng papel, ng paghinga. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa sahig at ng amoy ng disinfectant na nagpapaalala ng ospital. Ang bawat salita ay may nakaakibak ka pananakot ng posibilidad ng deportasyon. "Kung may makaalamang imigrasyon, mawawala ang kontrata mo," sabi ni Attorney Santos na nagdulot ng matinding takot sa akin. "Ano ang gagawin ko?" tanong ko habang kumakapit ako sa mesa na malamig at magaspang. Nakaramdam ako ng pagkahilo at ang mundo ko ay naglaylay. Ang akusasyon ay lumaki. Isang kapitbahay na si Lolo John ay nagdala ng larawan na di umano ay kuha sa hardin. May maliit na pagkakahawig ngunit hindi malinaw. "Nakikita mo ba ito?" At may sumagot na maliwanag ang pagkakamali, ngunit ang pasya ay tila nakabagangkas. May mga kapitbahay na nagmumuni at ang usapan ay muling naglaho sa bulungan. Ang takot ay naging isang tunog. Mga sigaw ng puso, kuliglig sa gabi, tunog ng motor na hindi humihinto. Tinawagan kami ng konsulado at sinabihan na maghanda ng dokumento. Pinayuhan kami ni Sister Marites, ang community leader, na maghain ng dinunsya kung kailangan. Dumating si Nurse Carla upang alalayan ako at sinabing dapat kong kumuha ng medical na record kung kinakailangan. Ang pangalan ng NGO na tumulong ay Bayanihan Aid at sila ay nagbigay ng listahan ng mga abogado at serbisyo. Ang salitang deportasyon ang paulit-ulit na bumabalik sa boses ng lahat. Sa araw ng pagharap sa amo sa opisina, nagkaroon ng magulong palitan ng mga pangungusap na umabot ng 8 beses. "Hindi mo ba naiintindihan ang batas namin?" sabi ni Madam Laila habang kinikis ang mga daliri sa harap niya. "Hindi ko po sinasadya," sabi ko na may pagluluha. "Hindi ito simpleng usapan," sabi ni Khalid, "ito ay may implikasyon." "Ano ang gustong gawin ng bahay?" tanong ni Mang Tonyo. "Kailangan natong protektahan ng pamilya." At si Auntie Santos ay nagbigay ng pagbabala tungkol sa visa at kontrata. "Paano kami makakatulong?" sabi ni Sister Marites sa habang naglalakad papasok sa opisina.
May paraan ba para hindi ako bumalik sa Pilipinas? Tanong ko na may pilit na pag-asa. Nagkaroon ng matinding pause at ang tanging tunog ay ang paggalaw ng papel at ang malalim na paghinga ni Khalid. Tapos sinabi nila, mas mabuti kung umalis ka na, at parang pumutok ang hangin sa dibdib ko. Nang sinabi nilang maghanda sa airport, ang amoy ng jet fuel ay parang panunukso. Sa terminal, may huling maliit na palitan ng salita sa pagitan ko at ni Khalid na umabot ng 7 o 8 linya. Sisingilin ko ang iyong ticket, sabi niya ng mahina. Bakit mo gagawin iyon? Tanong ko habang hawak ang maliit na bracelet sa palad. Dahil hindi ko nais na ikaw ay maghirap kapag nawala ako, sagot niya at may pagod ng ngiti. Hindi ko kailangan ng awa, sabi ko na may pagkapahiya. Kailangan mo ng pera para sa anak mo at may katahimikan. Ang tunog ng boarding announcement ay pumuno sa aming kausap, may amoy ng pagkain mula sa food court at ang lamig ng conditioner sa loob ng terminal. Ako ay lumuhod sandali sa harap ng ticket counter upang ayusin ang mga papeles habang pinipisil ang maliit na bracelet at napuno ang mga mata ko ng luha. Pagbalik ko sa Pilipinas, nagsimula ang tunay na paghilom at pag-aayos. Nakipag-ugnayan ako sa konsulado at nagpunta sa opisina ni Ate Santos para sa legal na payo. Si Sister Marites at ang Bayanihan Aid ang tumulong sa akin maghanda ng dokumento at sumuporta sa pagkuha ng medical record mula kay Nurse Carla. Sa unang buwan, ang community leader na si Mang Tonyo ay nagtaguyod ng maliit na pagkakawang gawa para sa akin at sa anak ko. Nagkaroon ako ng scholarship interview para kay Miguel na inassist ni Sister Marites. Sa loob ng unang 3 linggo, umpisahan ko ang pagdalo sa counseling sessions at nagsimula ring magbenta ako ng mga kakanin sa sari-sari store ni Liza para makaipon. Ang pakiramdam ng unang buwan ay parang mabigat at mahinahon. May takot pa rin pero may kaunting liwanag. Sa 3 buwan, nagkaroon ako ng mas konkretong plano. Nakuha namin ang partial scholarship para kay Miguel at may maliit na pondong naiipon mula sa paglalako. Nakipan-usap ako sa konsulado at natutunan ang proseso ng paghain ng reklamo kung kinakailangan. Nagkaroon ako ng regular na meeting sa Bayanihan Aid para sa mga OFW na naranasan ang pag-alis ng biglaan. Nakilala ko rin si Nurse Carla ng personal, siya ay tumulong magbigay ng referral para sa therapy. Naging mas matatag ako, natutunan kong magmahal muli sa sarili at magsabi ng hindi kapag may lumalabag sa aking dignidad. Nagtayo ako ng maliit na schedule ng trabaho na hindi na kasing haba sa dati para makasama si Miguel. Sa kanyang pag-aaral, pagkalipas ng 6 na buwan, may mas konkretong pagbangon. Nakahanap ako ng trabaho bilang bahay cleaner sa isang lokal na employer na may mas malinaw na kontrata at mas maayos na trato. Nakapagbukas ako ng maliit na sari-sari corner sa likod ng bahay at unti-unting tumataas ang kita. Si Miguel ay nagkaroon ng mas mapayapang araw sa paaralan dahil sa scholarship at unti-unting bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Nakapagsimula ako ng pakikipag-usap sa ibang OFW na nakaranas din ng kahalintulad na sitwasyon at kami ay bumuo ng support group na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa konsulado, visa rights at mga NGO tulad ng Bayanihan Aid. Hindi ko sinasabi na ang lahat ay maayos na, pero may tunay na pag-asa at may mga konkretong hakbang na ginawa. Natutunan ko ang sekuridad at paggalang ay hindi dapat ipagbili dahil sa pangako na hindi matatag. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nararamdaman ko ang init ng araw sa mukha ko at ang amoy ng bagong lutong kape mula sa tindahan sa kanto. May maliit na bracelet pa rin ako na nakatakip sa kahon, hindi na bilang lihim, kundi bilang kaalaala ng aking lakas. Ang leksyon ko para sa inyong lahat ay malinaw. Iyong dignidad at seguridad ay hindi dapat ipagpalit sa pangako na hindi matatag. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nararamdaman ko ang init ng araw sa mukha ko at ang amoy ng bagong lutong kape mula sa tindahan sa kanto. May maliit na bracelet pa rin ako na nakatakip sa kahon, hindi na bilang lihim, kundi bilang paalaala ng aking lakas. Ang leksyon ko para sa inyong lahat ay malinaw. Iyong dignidad at seguridad ay hindi dapat ipagpalit sa pangako ng tulong na lihim at mapanganib. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ngayon, maghanap ng support group, kumonsulta sa konsulado, kausapin ang community leader at huwag mag-atubiling maghain ng denunsya kung kailangan. Mag-comment sa ibaba at simulan ang iyong salita sa "Ako noon" o "Ako ngayon" kung maaari ninyo ilahad ang inyong karanasan.
Kung naantig kayo ng aking kwento at gusto ninyo ng karagdagang gabay tungkol sa mga karapatan ng OFW at paano humingi ng tulong, mag-subscribe sa channel na ito. Dito, ibinabahagi namin ang mga tunay na kwento at practical na impormasyon mula sa konsulado hanggang sa NGO. Sa pagtatapos, naalala ko pa rin ang tunog ng eroplano nang lumipad ako pa uwi at ang amoy ng jet fuel na may halong lungkot at pag-asa. Nawala ang isang trabaho pero natagpuan ko ang isang paraan para muling tumayo. Ang pangwakas kong paalala ay simple. Karapatan mo ang respeto at kaligtasan. Kung ang kwento ko ay nakatulong sa iyo kahit kaunti, paki-share at magbigay ng boses sa iba. Ikaw ay karapat-dapat sa respeto at kaligtasan.